Actually po. Oh, di ba? Kasi kung nakakalungkot nga din po kasi siguro nung last presidential elections po. Parang kumbaga hindi pa po ako allowed bumoto kasi parang 17 pa lang po ako nung botohan nung May 2022 po. So parang di pa po kayo eligible. Nakakalungkot lang po kasi yung isa sa plataforma po ni Mayor Lenny ng Naga po is yung full disclosure bill. Kumbaga parang bawat sentimo, bawat peso na gagastusin ng gobyerno, matatrack nating mga mamamayan kung saan nanggaling o kaya kung saan mapupunta. Kaya din siguro ayaw siya nung mga, kasi ang daming kurakot po ngayon eh. Kaya ayaw nila yung namanalo si Mayor Lenny nung 2022 po kasi hindi sila makakurakot. Hindi sila makakuha. Nakakalungkot po talaga. Tsaka kasi po sir, yung lalo na yung tax po natin, 12% yung kahit po yung mga apo nyo na hindi pa po nagtatrabaho, kahit mga minor de edad pa po, yung SM North po. Senior side. Yung parang bawat produkto na bibili nila may value added tax na po. 12%, ang taas po nung value added tax natin, 12%. Samantalang sa Japan, biro niya sa Japan po, 10% lang yung value added tax nila. So, kumbaga, kahit mas mababa yung value added tax ng Japan, masisigurado mo na hindi kinukurakot yung bondo nila. Sigurado ka, pre? Negative ba na? Kaya nakakalungkot talaga. Masakit isipin niya. Kaya na dapat pagpapatay na sila ng taong bayan. Naman. Actually po. Yung nangyari sa Nepal po na kasi garapalan din po talaga yung pangungurakot sa kanila. Naging maayos lang yung sinunog nila yung mga opisina ng gobyerno nila doon. Kasi yung sinasabi nilang peaceful na protesta, nakakalungkot. Pero kasi parang walang masyadong nangyayari dun sa peaceful po na protesta nila. Dapat dapat sinusunog dyan yung bayan ng Biskaya. Yan, dapat. Ayun nga po eh. Kaso hindi ko din maintindihan dun sa mga tao po na, lalo na yung sa mga nagsasabi sa Facebook na parang hindi daw dapat ganon kasi parang dapat daw nasa due process ganon. Due process mga demonyo sila. And yung mismong saan ma'am? SM North. Nakawin markaya ka ma'am, 30 lang tayo. Yung mismong ninanakaw nila. Kaya din hindi ko maintindihan po yung mga pulis na nagsasabi na kailangan may permit pagka nagrarally. Meron nga po nagsabi na parang motorista sabi. Bakit kaya kami kailangan namin ng permit para mag-rally pero yung mga nagnanakaw may permit ba sila para magnakaw? Parang ganun yung hindi masakit eh. Parang kumbaga yung mga nagnanakaw sa gobyerno natin, parang lisensyado pa sila. ayun nga po. Di ba? Sakit. Samantalang ito, magnakaw ka lang ng corned beef. Hindi ka dilata. Kahit magkaroon dilata sa mga convenience store, sigurado may kulong ka. Yun nga po, meron nga po matanda, parang kumuha yata siya ng mangga dun sa, alam ko nung pandemic po yun eh, na kumuha siya ng mangga dun sa isang property. Nakulong siya, tas napakalaki nung kailangan niyang bayaran para makalaya. Grabe talaga. Yun yung job process na sinatawag. Sama. Kaso hindi naman na a-apply sa lahat po yung due process po na yun. Kaya napaka-unfair ng sistema po natin. Hindi. I-apply pa sa lahat. Sa kanila wala. Ayan, nakita mo, pansinin mo yan. Ngayon nangyayari sa atin, unti-unting gagawa yan ng
gagawa ng investigasyon na iba yan. Lilihis at lilihis yan. Yun nga po yung sinasabi ni Mayor Vico po ng Pasig. Sabi, papatagalin lang daw nila yung pag-ano, tapos hanggang sa balito lang tayo kung anong nangyari, tapos makalimutan na natin kung Nakalimutan. Serte po. Nakalimutan na ng taong bayan. Hanggang mababa na sa limot yan. Tsaka nakakalungkot nga po kasi inakusahan po kasi si Jinggoy Estrada na parang may kinupit din siya dun sa flood control. Kasambot siya, kasambot siya, pati si Escudero sabi niya. Pero nung nakarang araw po, siya yung parang presiding chairman nung budget hearing. Pero inakusahan siya na, syempre pagka inakusahan ka na magnanakaw, kailangan i-prove mo na inosente ka. Kaso hindi mo din maintindihan bakit pinayagan na yung kung sino pa yung inakusahan na may history ng pagnanakaw. Siya pa yung pinayagan na mag-lead ng budget hearing. Ito kasi sa atin, sa totoo. Parang garapalan. Pero kung saan gaya nga sa ibang bansa pa yan, nagre-resign na yung mga yan. Pero dito sa atin, mga oro ka ng mukha ng mga hinayupak. Ito katulad po ni Zaldico, sabi ni Zaldico, uuwi daw siya pagka na guarantee na yung safety daw nila ng pamilya niya. Tapos sabi din ni Remulla po, sabi hindi na daw kailangan ipatawag si Zaldico dun sa mga hearing kasi Kalokohan yun. Kasi daw nag-resign naman na daw si Zaldico. Kalokohan yun. Dapat siya mismo dapat ipatawag. Hindi pwedeng wala. Para may paliwanag. Kasi po, actually yung hindi ko po sure yung exact na ano, pero imagine niyo po 621,000 or $1 million yung nakuha ni Zaldico sa DPWH ng 3 taon. Tapos alam ko 520 million lang yung buong career earnings po ni LeBron James po So, pero yun yung mas marami pang kulimbat si Zaldico kumpara sa buong as in naipon ni LeBron James buong career niya. Ganun talaga kalala yung baka pag nasa kuha ka na rin, tanong ka na rin. Ay, hindi po. Hindi po. Ayoko pong ayoko pong dito, hindi po nababayaran yung integridad ko. Actually, nakakalungkot nga din po kasi sa college po namin, meron yung mga alam mo yun, yung parang nangongopya o kaya may kotigo, ganun. Bawal, parang dapat yun. Hindi dapat po yun. Kasi kahit gano'n kahirap yung parang pinagdadaanan namin sa kolehiyo. Parang syempre mas nakaka-proud na parang sariling sikap mo yung tama yun. Parang grado. Kaya din po talaga sana in the future, lalo na yung mga syempre yung panibagong generation na magiging working class na po. Sana talaga hindi sila ma-influensya. Si Mrs. Kamukha si Mrs. dati nag-aaral. Minsan mga klase niya nagagalit. Kasi po. Hindi rin papakopya. Kasi bakit sila nagagalit? Kasi nga si Mrs. ko talaga nung nag-aaral siya, talagang matalino. Mula grade school hanggang college siya. Talagang lagi siya may alam mo na. Opo. Lagi siya pinakukuha. Tapos nung nag-college na siya, nagagalit niya yung ibang kaklase niya, mga classmate niya. Susumbong sa akin. Alam mo yung misis mo, nung college kami niyan, nasa STI kami, madamot yan. Sabi ko paano po naging madamot? Hindi nagpapakopya eh. Kumbaga, syempre pinagpuyatan ng asawa niyo po yung ano po bang kurso po nung asawa niyo po? Sa computer programming. Ano po yun? Oo, tapos saka yung isa pa
Dalawang course niya eh. Pareho niya natapos yung dalawa. Wow. Talino po talaga. Galing. Parang ang ano ko lang talaga ngayon, yung pamangkin ko. Sabi ko nga, ganito rin si Mrs. nun. Kasi una graduate na siya ng electrical engineering. Pumasa rin siya sa board Mahirap exam. po yun. Electrical engineer siya. Pumasa siya sa board exam. Hindi pa rin nakontento. Nag-aaral ng criminology. Graduate din siya sa criminology. Pumasa din sa board exam. Alam mo ngayon, naglolo naman siya ngayon. Ay, opo, maano po talaga. Parang Wow. alam ko maayos po talaga na prilo yung criminology din po talaga. Wow. Sa Sabi ko, Sabi po nila. sabi ko tatlo na yung dalawang course na yung tapos mo. Ngayon pangatlo na yung naglolo ka. Sabi ko parang ayaw mo na yata magtrabaho, parang gusto mo lang mag-aral habang buhay. Ayun nga. Sabi ko. Yung po yung sinasabi ko po kanina kung bakit ba. ah, Sabi ko po kung hindi ko po nga po alam ko sigurado po na makakapag-asawa po kasi yung time din ipupunuin sa pag-aaral. di ba? Pero hindi, mag-asawa ka. Huwag naman. Pero ayun nga po na kalungkot po talaga kasi ang hirap po compute nung tax po natin. Sobrang hirap po compute ng tax po natin na kumbaga para sa aming accounting students po parang iniiyakan po namin yan gabi-gabi kasi ang hirap i-compute po tapos nakaka-insulto na kukurakutin po yun nila. Diba? Alam mo, nung nag-aaral si Mrs. Maniwala ka, yun yung favorite na niya.